na siyang magtuturo, magtutuwid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, tulungan mo kami na makilala ka pa ng mas malalim, Ama. Turuan mo kami sa kaparaanan na ginagawa mo mula noon hanggang ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang hiwaga ng iyong mga banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe na lalabas sa aking mga bibig. Gamitin mo lang akong vessel, Panginoon, at ikaw ang patuloy na maitaas sa aking buhay, Ama. Hindi ko gusto na ako ang makita. Bagkus, Panginoon, ikaw nawa ang makita nila, Panginoon ko, sa aking buhay, Panginoon, na ikaw ang mai-display ko, ikaw, Panginoon, ang maparangalan ko, ikaw, Panginoon, ang masunod ko ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at ayon sa iyong kapahayagan, Ama. Kalooban mo, Panginoon, na magtagumpay ang bawat isa sa amin. Ngunit Lord, nananampalataya ako, Panginoon, na hindi mo kinokontrol ang bawat isa sa amin, O Diyos. Dahil gusto mo na buong puso kami na magtiwala, buong puso kami na manampalataya, buong puso kami na kumilos, Panginoon, at magpakumbaba sa iyong harapan. Kaya naman, Ama, ngayong oras na to, patuloy po ako nagpapakumbaba sa iyong harapan, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy maparangalan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aking buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, for you are faithful God, powerful God, merciful God, and gracious God, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon na po. Malinaw po ba yung boses ko? Yes, Pate. Amen. Amen. Praise God. So, atin pong pag-aaralan ngayon yung about sa serving another vision. So, pag sinabi pong serving another vision, ito yung vision ng ibang tao. Amen, na maaaring hindi mo nakikita, pero patuloy kang sumusunod kasi alam mo na may vision siya na mula sa Panginoon, kaya niya yun ginagawa, kaya siya buo ang loob, kaya siya porsigido, 'di ba? Kaya alam mo yun, lahat, bawat isa sa atin po sometimes ino-overlook natin yung susi ng prophetic growth. Amen? So every one of us must be prophetic. Bakit po? Sinasabihan tayo ng Panginoon na maging prophetic tayo. Bakit? Jesus is the highest prophet. Amen? Si Jesus po ang pinaka-highest prophet natin. So kung ang banal na spirito ng Diyos ang nasa atin, so we must grow in prophetic. Amen? Magkaroon tayo ng maturity sa prophetic. Pag sinabing prophetic, di ba? Pakimute nga po, Kuya James. Amen. So mag-grow po tayo prophetic and yung divine promotion na gusto ng Panginoon. Yung ability kung paano tayo magsuserve sa another man vision o sa ibang tao, sa vision ng another person. Amen. So sa generation natin, marami po sa atin ang nadadrive, no? Nadidriven tayo ng mga platform, ng mga online, amen? Yung mga personal na gawa natin at yung mga self-made, yung mga ginawa natin na tinayo natin na ministry, amen? Sometimes yun yung ginagawa nating empire. Amen? So, dahil doon, maraming mga tao ang nawawala ng paningin. Amen? Sa simpleng pangunawa ng katotohanan ng Panginoong Diyos. Ang ministry po is not about building our name. Hindi po binild ang prayer warriors na to para sa buhay ko. Amen? It's not about building yung pangalan ni Beverly, makilala si Beverly. Hindi ito tungkol sa akin. And gusto ko pong maintindihan ng bawat isa yun. Ministry is about building God's will. Yung kalooban ng Diyos ang laging maganap at masunod. Ang tunay na ministry po, especially ang mga prophetic ministry, marami na pong mga prophetic ministry, hindi po ito about sa serving ng sarili nating mga ambisyon. Even ang mga online na to, ganito po, hindi po ito para sa sarili kong ambisyon. But, ito po ay dahil sa alignment
ng sarili natin with God. Agenda, hindi sa agenda ko, hindi sa agenda nyo, o hindi sa agenda ng bawat isa. Kahit pa po, ito yung kahit na maisang tabi, yung buhay natin o yung gusto natin sa buhay, masunod lang yung gusto ng Diyos. It's not about you. Sabihin niyo po sa sarili niyo yun, sabihin niyo, hindi to tungkol sa akin. At dapat po nating maunawaan yun. Maraming mga anointed na mananampalataya. Pero para kaninong vision ba ang kanilang nakikita? Amen? Maraming mga church ngayon, kahit pa pastor, prophet, bishop, amen, mga mentor, mga leader, na nagbigan o nagsimula ng mga genuine anointing, napaka-anointed. Kaya lang, natangay sila sa kanilang heavenly assignment. Nahulog sila o nabihag sila ng pagiging status nila, mataas na title, palakpak ng ibang tao, ng church expansion na lumaki yung church nila, yung material gaining nila, yung sariling ambisyon. Nakalimutan nila yung reason kung bakit sila anointed in the first place. Pag sinabing anointed ka, meron kang isang sinet apart ka sa isang assignment o gawain, amen, para sa Panginoon. Hindi po assignment na ibinigay lang ng tao para sa iyo. Sometimes, yes, katulad ng Another Vision, gumagamit ang tao para i-assign ka. Amen? So, ang mark po ng prophetic, dito pumapasok yung immaturity ng iba kapag ito po ay nagkaroon ng ganitong klase ng paglaki ng ulo. Na ang sinasabi mo na sa sarili mo is gusto mo nang makilala. Na wala na yung gusto ko siyang makilala sa pamamagitan ng buhay ko. Ang God po, hindi siya nag-a-anoint para lang i-entertain tayo. Para sa entertainment o para sa ego. He only anoint for His mission. Sa mission po yun ng Diyos, hindi ko mission. Hindi nyo mission o hindi mission ng bawat isa. Katulad na lang po ni Jesus Christ. Siya po yung pinakadakilang example natin. Si Lord Jesus Christ Himself. He is God in the flesh. Yet, naging very submitted siya sa kanyang Ama. Sabi niya nga po, doon sa Matthew 26:39. Basahin ko po. Matthew 26:39. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen? So dito po sa talata, hinakbangan ng Panginoon ang pagsasubmit sa kanyang Ama. Nakita natin na naging savior siya ng mundong ito, na halos parang nakipag-wrestling siya o nakipagbubugan siya sa bigat ng kanyang assignment. Yes, may emotion si Jesus. Naramdaman niya din yung konting takot, yung sorrow na nararamdaman niya nung gabing iyon. Pero dahil pinili niya, He chose His Father will over sa kanyang sarili. Amen? Sino po dito yung lagi natin tinitingnan yung sarili natin? Yung mga bagay na mas inuuna natin, pamilya natin, sarili natin, anak natin, negosyo natin, buhay natin, nakatingin tayo sa sarili nating ambisyon. Amen? So when you are born again, dapat ang vision na nakikita natin is greater far sa dating mga vision natin. Amen? Ito yung highest form ng prophetic alignment na pinakita ng Panginoon, yung total surrender po sa vision, greater than your feeling. Hindi sa feeling mo, hindi sa emotion ko. Amen? Hindi rin po sa sitwasyon natin. Kasi kung ang buhay natin ay talagang surrendered na po sa Panginoon, hindi natutungkol sa atin. Luke 2:49, sabi niya po dito.
Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" So even sa kanyang pagkabata noon, Jesus understood, naiintindihan niya na yung buhay niya is not in his own. Amen? Hindi niya pinupursue yung kanyang personal gain, yung sarili niyang ambisyon. 'Di ba? Kasi pinupursue niya, inaabot niya yung fulfillment na gusto ng tatay niya, yung desire ng Diyos Ama sa langit, hindi ng desire niya. Amen? Sabi po sa John 5:19, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So dito, makikita natin yung submission. Yung purest form. Purong form po ng submission, hindi may motibo, hindi may ibang intensyon, hindi ka nagsasubmit kasi may gusto kang makuha sa tao, hindi ka nagsasubmit kasi may sarili kang motibo sa kanya, hindi ka magsasubmit dahil gusto mong gumamit ng tao o gusto mong magamit yung tao o gamitin ka ng tao lang. Amen? Hindi ka nagsasubmit sa Diyos para lang gamitin ka niya. Si God, hindi po din siya using people. Hindi ka niya ginagamit, di ba? Para lang in the term na manggagamit siya. Hindi po ganon. Meron laging purpose at merong mabigat na dahilan ang misyon ang Diyos kung bakit kanya gustong gamitin. Pwedeng maraming kaluluwa ang maliligtas. Diba? Pwedeng maraming mapagpapala. Amen? Pero kung hindi ka marunong mag-submit sa Diyos at sarili mo, sitwasyon mo lagi ang nakikita mo at hindi pagmamalasakit sa iba ang nakikita mo, asan ang vision mo? Si Jesus, He grew in wisdom. Hindi po siya basta nagkaroon ng wisdom agad. Hindi. Pumupunta siya, nakikinig siya sa mga Pariseo. Tinitingnan niya kung paano magturo yung mga Pariseo. Hanggang yan nga po, sinundo siya, di ba? Hinanap siya ni Mary. At sinabi niya kay Mary, hindi niyo po ba alam na dapat dito ako nag-i-stay sa bahay ng aking ama? Ganon din tayo, kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kalooban ng Diyos na lumalim tayo. Gusto ng Diyos na mag-mature tayo, hindi maging immature. Gusto ng Panginoon na lumago tayo, maging malawak ang ating pangunawa sa mission niya sa mundong ito dahil sa pamamagitan ng buhay mo. Not your will, kundi will ng Panginoon. Amen? Kaya kung magkakaroon tayo ng function sa perfect obedient na nagmumula sa Panginoon at hindi sa lack power o sa kakulangan ng kapangyarihan, but because pinipili nating i-honor at i-align yung ating over-independence o pagtitiwala o pagsandal natin sa kayang gawin ng Diyos, hindi sa kayang gawin natin. Kasi yung pag-iisip mo, hindi pag-iisip ng Diyos. Yung pag-iisip ko, hindi pag-iisip ng Diyos. Yung kaparaanan ng Diyos, hindi ko kaparaanan. Sabi niya po sa Philippians 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So makikita natin, kahit nakita natin yung equal with God, Jesus humbled himself. Naging obedient po siya hanggang kamatayan. Sumunod siya sa Diyos hanggang kamatayan. Because of his humility, pagpapakumbaba at service. Nag-serve siya. Diyos po yan na nag-serve siya. God highly exalt him. Inexalted siya ng Diyos Ama dahil sa sobrang humility na pinakita niya. Kaya ito po yung mystery
na sinasabi ko sa inyo on how yung submission po natin sa tao, magpuproceed ito ng exaltation. Ang Panginoong Diyos po, God's honor servant, ino-honor niya po ang mga nagsisilbi o mga servant bago niya ito i-elevate bilang maging generals. Amen? Kasi ikaw at ako, hindi po tayo mapagkakatiwalaan para lang sa sarili nating vision. Until ma-prove natin ang ating faithful, amen, ang ating faithfulness po ay nakasalalay sa Panginoon Diyos. Amen? Kasi ang faith po is bunga ng banal na spirito po yan. Ang meron tayo dati, naniniwala tayo. Pero once na maniwala tayo, ide-deposito ng Panginoon yung pananampalataya sa atin. So serving another vision, ito po ay test ng ating puso. Yung magsilbi ka sa ibang tao, sa leader mo, sa pastor mo, 'di ba, sa bishop, sa reverend, sa lahat po ng tao na binigay ng Panginoon at pinagkatiwala sa inyo. So pag nagse-serve ka sa vision ng iba, tinetest yung puso mo. Tinetest yung motibo mo, tinetest yung disiplina mo, at tinetest yung humility mo. At humility ko, amen, kasama po ako dito. Ito yung pinopurify yung iyong intention. Intention mo at intention ko. Tinuturuan tayo nito ng tamang tibok ng puso dapat ng Diyos. Hindi tamang tibok lang ng puso natin. Kasi ang puso natin mandaraya. Wala nang ibang mandaraya kundi ang puso natin, sabi nga sa Bible. Sabi po sa Luke 16:12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Amen? So sa maliit na pagtitiwala ng tao sa inyo o sa akin, doon po nasusubok tayo. At kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit, lalo po tayong hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. At kung magiging masama tayo sa maliit na bagay, magiging masama tayo sa malaki. Amen? So serving another vision, hindi po ito punishment. Hindi ka nagsiserve sa mga leader mo, sa mga tao sa paligid mo, sa pastor mo para parusahan ka ng Diyos. Ito po ay preparasyon para sa bawat isa sa atin. Biblically, si Joshua po nag-serve kay Moises before leading Israel. Bago siya nag-lead sa Israel, si Joshua po nag-serve kay Moises. Amen? Si Elisha naman, nag-serve siya kay Elijah bago siya nakatanggap ng double portion of anointing or double portion po ng spirit ni Elijah. Si Timothy po, nag-serve siya kay Paul bago siya mag-pastoral sa churches. Amen? Bago siya maging leader ng church, bago siya mag-pastor sa church, tinuruan siya ni Paul. At nagsasubmit si Timothy kay Paul. Si Jesus po, nag-serve siya sa Father para i-redeem ang buong mundo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong anak. At yung bugtong na anak, nag-serve po sa Diyos Ama. So kung totoo po tayong lumalakad at gusto nating lumakad sa prophetic at makita natin kung paanong ang Panginoon ay magamit tayo ng may kapangyarihan with power and precision po. We have to learn. Kailangan nating mag-learn na mag-serve someone else's vision without entitlement. Na hindi ka umaasa na kailangan may title ka na. Kaya ka nagsiserve kasi gusto mo ng title. 'Di ba? Hayaan natin na yung maging cry ng puso natin is, Lord, not my will, but let your will be done. So when we align sa heaven's order o sa order ng Panginoon sa atin, kapag tayo ay na-align po sa mission ng Diyos, God will trust you with His glory. Pero kung hindi ka mapagkakatiwalaan, maliit pa lang na bagay na ibinibigay sa'yo at pinagkakatiwala sa'yo, hindi mo na magawa, paano ka pagkakatiwalaan sa glory ng Diyos? Alam ba natin kung gaano kalaki ang glory ng Panginoon?
Amen? Kung hindi natin kayang magkaroon ng vision, ng serving sa another vision. Kasi maaaring may ginagamit ang Diyos, amen, na hindi ikaw, kaya siyang ginagamit. At maaaring ikaw ang ginagamit ng Diyos at hindi siya. Amen? Hi. Kaya po, napakahalaga po na makita natin ito pong pag-aaralan natin ngayong araw na to, kung paano tayo magtitiwala. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, pansamantala lang ang paghihirap ninyo. Amen? Kumpara sa glory na ibibigay ng Panginoon. That is biblical. Diba? Temporary only, sabi niya. Compare sa glory na ibibigay ng Panginoon. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, kapatid, do you think yung ibang tao hindi nahihirapan? Kung nagsasakripisyo ka ngayon, do you think yung iba hindi nagsasakripisyo? Kung may pinagdadaanan ka ngayon, do you think yung iba walang pinagdadaanan? Narinig po natin ang mga patotoo ng iba. At narinig din natin ang kanilang mga pasasalamat. Bawat isa sa atin po may pinagdadaanan. Bawat isa sa atin may sariling hinaing. Bawat isa sa atin may problema, I believe. Diba? Pero, kahit mananampalataya tayo, hindi pala lahat kayang magtiwala sa Panginoong Diyos. Hindi pala lahat, di ba? Kaya natin i-surrender sa Panginoong Diyos. Amen? So, ito yung importance. Ito yung importance po ng pag-aaralan natin ngayong gabi. Amen? Kung paano, how to serve another vision. Ito yung key ng loyalty, ng excellence, at alignment natin in the prophetic. Hear me by the Spirit of God. Huwag niyo pong tingnan na si Beverly nasa harapan ninyo. Amen? Serving another vision is not about limitation. Hindi to sa limitasyon mo at limitasyon ko. Ito po yung pathway, amen, na pinagkakatiwala sa atin para sa divine promotion ng Panginoong Diyos. Amen? Ito po ay tungkol sa promotion ng Diyos, sa elevation ng Panginoon, at hindi po tungkol lang sa akin. Amen? Ito po yung hindi to tungkol sa mga pastor natin na pinagsisilbihan natin or ibang tao na mas ahead po sa atin. Napakahalaga po na makita natin prophetically na sa pamamagitan po ng School of Spirit. Amen? Kasi po, ang spirit natin, meron din tong school, kaya nga may mga discipleship, di ba? Kasi kapag walang nagpaunawa sa atin nito, hindi natin ito maintindihan. Dito sa School of Spirit, amen, kung saan doon nag-grow ang ating pangunawa, spiritually, we have to learn na makita ang buhay natin spiritually, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Diyos, pag lumakad ka physically, kamatayan ang dulo niyan. Amen? Pero pag lumakad tayo spiritually, buhay ang dulot nito sa atin. Itong School of Spirit na to, dito natin matututunan at dito tayo itetest ng Diyos, yung capacity natin. Gaano kalaki ang capacity mo, yung puso mo, at yung readiness mo, yung paghahanda mo sa responsibilidad. Dito mapapractice yung dimension kung saan tunay ka talaga na nagsiserve in another vision. Number 1 po, serve with loyalty even when it's not convenient. Serve with loyalty even if it's not convenient. So, pagsaserve daw po ng may katapatan kahit hindi ito convenient. Amen? Kahit hindi ito naka-align sa buhay natin na, alam mo kasi gusto natin comfort lagi, gusto natin convenient tayo lagi, gusto natin sigurado tayo lagi. So we have to realize now by the Spirit of God, ang sabi po ng Panginoon Diyos, ang leading niya sa atin is, loyalty is not about agreement. Hindi to agreement. Hindi to susunod ka pag okay ka. Susunod ka kasi may agreement ka sa Diyos. E paano pag di ka okay, hindi ka na pala susunod? Is that your loyalty? Loyalty is not about agreement. It's about alignment. Naka-align yung puso mo sa vision ng Diyos. Naka-align yung puso mo sa mission ng Diyos. Naka-align yung puso mo sa direction ng Diyos.
Ang tunay na anak at tunay na servant, nananatili pong consistent. Nananatili siya even when it's not comfortable. Kahit uncomfortable yung kanyang sitwasyon, mananatili siya. Hindi nila ina-abandon. No, loyalty po, ibig sabihin nito, hindi mo ina-abandon yung position mo dahil lang sa correction mo. Dahil lang nako-correct ka o na-overlook ka o na-challenge ka. Sabi po sa Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yun ang kaibigan. Loyalty means you cover, not expose. Amen? Kung meron kang isang kaibigan na tinuturing mong kaibigan, dapat kilala mo siya. Kung meron kang matalik na kaibigan na alam mong di kanya pinabayaan noon, do you think pababayaan ka niya kung talagang kaibigan ka niya? Unless, di ba, alam niyo yung mapaglarong puso natin, paiba-iba tayo. Kasi dito pinapakita po na i-cover natin sila. Hindi natin i-expose. Kaya may mga bagay na dapat hinahide natin. Hindi dahil ang pagkakamali, 'di ba po? Hindi maiwasan minsan. Pero hindi dahil ibig sabihin nagkamali sila, natanggal na 'yung anointing sa kanila. Minsan may mga pastor na nagkakamali, yung ibang mananampalataya, ine-expose na agad sa church. Pinapamalita na sa mismo pang mga ka-church. Ang mga chismosa, kapwa din mananampalataya. Wala silang pagko-cover, 'di ba? Na kasi hindi mo alam kung hihingi ng tawad yung pastor na yun sa Diyos kung nagkamali siya. 'Di ba? Ang Diyos lang din ang magjo-judge sa kanya. Ang Diyos ang magbabago sa kanya, magtutuwid sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nagkamali si David, natanggal yung anointing sa kanya. Hindi ibig sabihin nagkamali si Tatay Abraham, pinalitan na agad si Tatay Abraham kasi siya ang nakatalaga. Amen? Hindi dahil nagmadali si Sarah, pinalitan siyang asawa ni Tatay Abraham. Hindi dahil nagkamali ng desisyon si Samson, hindi pinulpil ng Diyos yung kanyang plano sa kanya. Kasi sa ayat sa gusto mo, sometimes you will make mistake. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi God cover us. Kino-cover niya tayo sa mga bagay na pwedeng magparumi sa atin. Kaya nga tayo templo ng Diyos kasi yung pagkatao niya, kilala tayo. Hindi na ipangalan natin, kundi si Jesus Christ ang tinatayuan natin. Amen? Loyalty means you protect. Pinoprotektahan mo, not you compete. Diba? Hindi yung nakikipagkompetensya tayo. Pinoprotektahan natin sila. Hindi natin sila kinukompetensya. Loyalty means you remain faithful. Nananatili kang tapat sa kanila. Hindi dahil sa celebration lang. Hindi dahil okay yung buhay mo. Diba? Nagpapasalamat ka dahil okay ka. Hindi. But also sa mga testing ng buhay mo. At mga oras na inconvenient ka. Kasi kung ang tingin lang natin, di ba po is, okay lang tayo pag okay yung buhay natin, mali pa rin. Mali yung alignment natin. Amen? Wala pa rin tayo doon sa profound understanding or yung malalim na pangunawa sa katwiran ng Diyos. Kaya ask yourself, tanungin mo yung sarili mo ngayon, mapagkakatiwalaan ka na ba talaga ng Diyos na mag-serve in another vision without demanding my own platform or your own life? Diba? Tanong mo sarili mo, Lord, mapagkakatiwalaan na ba ako na mag-serve sa vision ng iba na hindi ko dinidemand yung sitwasyon ng buhay ko, hindi mo dinidemand yung katuyuan natin ngayon. Because that is our own platform. Or yung online na to. O yung church nyo. Mapagkakatiwalaan ka na ba? Number 2, serve with excellence as unto the Lord. Ibigay daw natin excellent natin
na mag-serve, na parang nagsaserve tayo sa Panginoong Diyos, hindi dun sa taong nakikita mo. Excellent, pag sinabing excellent, hindi po ibig sabihin perfection. Kailangan maging perfect ka na. Ang excellent po is doing your best. Binibigay mo yung best mo. Diba? Alam mong ibigay yung best mo, lalo na sa heart of worship. Amen? Sa heart of worship po ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Whether nag-aayos ka lang ng mga bangkuan, nagwawalis ka lang sa church ninyo, binubuhat mo lang yung lamesa ng pastor mo para pagpatungan ng Bible. Amen? Do it. Gawin mo ito ng may same na init. Diba? May same na parang pag binuhat mo yung lamesa ng pastor mo, parang ikaw yung magpipreach sa harap ng maraming tao. Na parang pag tinulungan mo yung leader mo, parang ikaw yung magpipreach, di ba? Parang ikaw yung gumagawa. Tuwing nakikita mo yung vision niya, tuwing nakikita mo yung mga katagumpayan niya, parang ikaw din yung nagtatagumpay. Sabi po sa Colossians 3:23, sapagkat mali po yata ako sa 3:23, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Mali po ito. And whatsoever, sabing ganon, ye to do it heartily, as to the Lord and not unto men. Kapag naglilingkod daw tayo, amen, gawin daw po natin ito na parang naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Sabi nga, whatever you do, do it for the glory of God din. Amen? Gawin natin to para sa Panginoon at hindi para sa sarili natin. At ang iniisip natin, kapag naglilingkod tayo sa pastor natin, sa bishop natin, sa leader natin, o sa kaibigan natin, o sa ibang tao, para sa Diyos tayo nagsuserve, hindi sa Kanya. Hindi tayo nakatingin sa Kanya. Excellent means you anticipate the needs before being asked. Yung kahit hindi pa, iniisip mo na kung ano'y kailangan, kung ano maitutulong mo sa leader mo, anong maitutulong mo sa mga pastor mo, kahit hindi niya pa tinatanong. Amen? Excellent means, pag sinabing excellent, you don't need to be watched. Hindi kailangan panoorin ka para maging faithful ka lang. O hindi kailangan, di ba po, ibigay yung kailangan natin, kailangan tayo nagsiserve bago tayo maging faithful sa kanila. Excellent means you do not be bare minimum. Hindi mo minamaliit yung ginagawa mo kahit gaano pa siya kaliit. Kasi alam mo that you go above and beyond. Malayo ang vision niya. Malayo yung gusto niyang marating. Malayo yung kanyang dahil nakatingin siya sa vision ng Diyos at hindi sa vision ng sarili niya. Dahil kung ganito ang paningin natin sa ating mga leader na pinagsaserban natin, excellent, attract impartation. Nakaka-attract tayo ng mga tao na ibabahagi natin yung ating desire, yung ating mission, 'di ba? Na i-impart to sa ibang tao, nagiging kagalakan natin to. Nakakahawa siya. Amen? Number 3, serve with alignment. Understand the vision, not just the person. Mag-serve daw tayo na naka-align tayo ng may pangunawa sa vision ng tao na yon. At hindi lang sa tao na yon. Mahalaga yon. It's not enough na mahal mo lang yung leader mo. Kailangan yung mas understand yung burden niya na dinadala. Bawat isa sa atin may dinadala. Pero dapat naiintindihan din natin at nauunawaan natin yung burden ng leader natin. Kung bakit nila gustong gawin yung mission na yon, kung bakit gusto nilang gawin yung vision na yon, kung bakit gusto nila yung direction na yon. We have to understand our leader. When you serve a vision, kapag nagsaserve ka sa vision ng iba, kailangan binubuhat mo ito na parang sayo. Learn to feel what they feel.
Aralin mo kung paano nila binubuhat. Kasi yung mga pastor natin, hindi yan nandyan ng madali lang. Marami silang naging burden, marami silang pinagdaanan. Marami pinagdaanan si Moises, si Joshua, si Elisha, si Elijah, hanggang to the point na sinasabi nila, Lord, sobrang bigat ng pinapagawa mo sa akin. Kunin mo na lang yung buhay ko. Kasi napapagod din sila. Katulad mo rin ngayon. Minsan nga, pamilya pa lang natin, disciple natin, pagod na tayo eh. Pakiramdam natin, hirap na tayo. Paano pa yung may mga handle na iba? May mga carry sila sa kanilang mga shoulder na kahit hindi nila pamilya. Pero dahil mahal ng Diyos, tinuturing nilang pamilya. Learn to feel. Protect what they protect. Iniingatan mo din kung ano yung iniingatan nila. Inaabot mo rin, pursue what they want to pursue. Inaabot mo rin yung gusto nilang maabot. Amen? Ganun si Joshua eh. Inaabot niya yung inuutos ni Moises. Ganun din si Timothy. Kahit, sabi nga ni Pablo kay Timothy, wag mong isiping bata ka. Ipangaral mo lahat ng tinuro ko sa'yo. Sabi niya sa Habakuk 2:2, sabi niya po doon, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tagpas ng bato ang pangitaing ipinahahayag ko sa inyo. Upang sa isang sulyak ay mabasa agad at maipabatid ito. Amen? So, isulat mo yung vision mo, isulat mo yung mga plano mo sa bato, sabi niya dito. Amen? Yun po yung utos niya because alignment means, pag sinabing alignment po, ito yung, hindi mo hinihila yung ministry sa ibang direksyon. Hindi mo hinihila yung ibang ministry sa ibang direksyon. Amen? Sa direksyon ng Diyos. Yun lang po. Kasi naka-align ka sa direksyon ng Diyos. Hindi mo hihilahin papalayo yung ministry sa hindi kalooban ng Diyos. Amen? Alignment means you speak the same language as your leader. Nagsasalita ka, diba, dahil naiintindihan mo, kaya nga sabi ko po sa point na to, serve with alignment, understand the vision. May discernment ka, naiintindihan, may ginagawa ng leader mo, kaya ka sumusunod. Kasi alam mo, body language pa lang niya, naiintindihan mo. Amen? Yung the way niya magsalita, naiintindihan mo, alam mo yung bigat, alam mo yung vision, nauunawaan mo kasi. Amen? Nauunawaan mo siya. Hindi dahil leader siya, but naiintindihan mo rin yung vision, not just the person. Alignment means you replicate their heart, not just their action. Hindi mo lang ginagaya. Diba? Yung kanilang ginagawa o yung desire nila o yung puso nila na makasunod sa Diyos. Pero dahil nakikita mo sa kanilang mga gawa na naka-align yung puso nila, yung dedikasyon nila sa ginagawa nila. Hindi ka nandoon para mag-create ng division. Hindi ka nandyan sa church mo, hindi ka nasa online na to para mag-create ng division. You are there para i-advance yung assignment na binibigay ng Panginoon sa atin. Number 4, serve in silence. Not everything need to be announced. Madalas po, ang most powerful season ng buhay natin, yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Yung hindi napapansin, pero meron kang isang Diyos na nakakakita. Yung sitwasyon na hindi nakikita ng crowd, pero yung mag-isa ka na ang Panginoon ang pinagkakatiwalaan mo sa lahat. Katulad ni Tatay David nung nagsiserve siya kay Saul. Nung nagpe-play pa lang siya nung musika para gumaling si Saul. Amen? Nung nag-aalaga siya ng tapat sa mga tupa, dahil sa maliit lang na pinagkatiwala sa kanya ng Ama, naging faithful siya doon sa maliit na yon. Kaya pinagkatiwalaan siya ng Panginoon sa mas malaki. Amen? Yung panahon na
Yung panahon na pumapatay siya ng leon at saka bear na walang nakakakita. Amen? Na hinahanda na pala siya ng Panginoon, na hindi alam ng ibang tao. Sinabi lang niya yun nung kailangan niya ng harapin si Goliath. Kasi tinrain niya yung sarili niya. Pinrepare niya yung sarili niya. Hindi niya alam, preparation pala ni God yun sa kanya. Simula sa mababa. Bago siya pinromote ng Diyos, di ba? Kinalaban niya si Goliath. Di ba? Pinagsilbihan niya muna si Saul ng maraming panahon, maraming problemang sunod-sunod ang naranasan niya bago siya nagkaroon ng promotion. Pero nandun yung humility ni David. Hindi siya nagmalaki. Kahit pinapatay na siya, pilit siyang patayin ni Saul. Hindi niya sinabing, I'm anointed, hindi mo ba alam na ako yung papalit sa'yo? Hindi niya ginawa yun. Kasi natutunan niyang magkaroon ng submission at humility. Dahil nilihim yon kasabwat si Tatay Samuel, ang prophet ng Diyos. Kahit na against sa kanya yung tatay at mga kapatid niya, 'di ba? Kahit hindi nga siya ina-acknowledge nung hinahanap ni Samuel yung mga anak, 'di ba? Hindi ganoon ang tingin ng tatay ni David sa kanya. Pero nakita natin, 'di ba? Na nagsiserve pa rin ng tapat si David. Kasi sabi po sa Matthew 6:4, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihan mo na ginagawa ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So silence means, ang pananahimik po, ang ibig sabihin ng pananahimik natin is, you don't need public recognition. Hindi mo kailangan ng papuri ng public, ng publiko. Hindi kailangan malaman ng publiko yung mga pagtulong mo. Hindi mo kailangan ng recognition ng tao. Dahil para sa'yo, sapat na yung mata ng Panginoon na nakatingin sa ginagawa mo. Hindi ka nagsaserve sa pastor mo o sa leader mo para mapansin niya o para bigyan ng title. Kundi itinuturing mo siya na para kang nagsiserve sa God. Silence means you let God announce you when the time is right. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-elevate sa'yo, mag-promote sa'yo sa tamang panahon. Kasi ganun yung inantay ni Tatay David. Amen? Hindi siya nagmalaki bagkos nagkaroon siya ng humility. Hindi siya nagkaroon ng hunger, kundi humility ang itinuro sa kanya ng Panginoon. Silence means you trust the process without self-promotion. Nagtitiwala ka sa proseso ng Diyos, hindi sa sarili mong proseso. Number 5, serve with discernment. Know when to move and when to wait. Alam mo, no? Ulitin ko po, serve with discernment. Know when to move and when to wait. Alam mo kung kailan ka dapat maghihintay at kailan ka gagalaw, kikilos. Because timing is everything. Ang timing po is everything. Amen? Napakahalaga po ng timing. Si Elisha po, hindi siya nag-demand kay Elijah. Amen? About sa kanyang mantle. Amen? He wait until si Elijah po ay kunin ng Panginoong Diyos. Naghantay siya. Alam din niya yung huling pag-aararo niya sa bukirin kasi sabi niya magsuserve ako sa prophet na to. Pagsisilbihan ko to kahit anong mangyari kasi alam niya, kilala niya. Doon pinadala ng Panginoon si Elijah nung gusto nang mamatay ni Elijah nung inano siya nung babaeng anak ay asawa ni Baal. Pagkatapos niyang patunayan na ang Diyos natin ay Diyos, nung nagpa-apoy siya ng kahoy na binuhusan niya pa ng ilang balde, napatunayan niya na Diyos yung Diyos ng si Yahweh. Pero andun pa rin yung naging takot ni Elijah. Tumakbo siya sa kuweba. At sinabi niya sa Panginoon, kaya pinadala siya kay Elisha. May tinira pa akong mga propeta, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. At si Elisha ang papalit sa'yo. Pero hindi yun in-announce. Hindi yun in-announce ni Elijah, even kay Elisha.
Di ba? Hindi rin kumilos si Elisha. Simula lang nung tinuro sa kanya. Nung tinuro sa kanya ni Elijah lahat ng bagay, di ba? Saka lang siya nagsalita nung tinanong siya ni Elijah na anong gusto mo, Elisha? Saka lang niya sinabi sa kanya na give me your double, your spirit. Di ba? Saka lang po siya, di ba? Yung tamang panahon, naaalis na po si Elijah. Doon lang siya nagsalita kung ano yung gusto niya. Yung tamang panahon at perfect timing na binigay ng Panginoon. Mahalaga po ang timing because timing is everything. Sabi po sa Bible, sa Ecclesiastes 3:1, kailangan may discernment tayo. Sabi po doon, to everything there is a season. And the time to every purpose in heaven. So sa madaling salita po, ang sabi dito ng Panginoon, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Lahat po sa mundong ito. So ibig sabihin po, amen, kailangan tayong magkaroon, amen, ng pagkilos po na may discernment. At alam din natin kung kailan natin makukuha or inherit natin, di ba? Yung mga bagay na gusto pong ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Because hindi lahat ng opportunity is divine. Amen? Not every opportunity is divine. Hindi lahat po is banal o may kabanalan. But ang sinasabi dito ng Panginoon sa atin is stay planted until God, di ba? And your leader releases you. Una ang Diyos at ang leader mo para i-release ka because discernment means you don't rush. Hindi mo nira-rush. You don't rush out of alignment prematurely. Diba? Hindi mo pwedeng ilabas yung bata na prematured pa, na hindi pa siya kompleto, diba? Unless may aksidenteng nangyari, diba? Na hindi mo na siya pwedeng magstay sa loob ng tiyan ng nanay niya. Diba? At hindi natin gusto yun, na magpanganak tayo ng batang prematured. Hindi kompleto, wala sa tamang panahon. Kaya nga ang pagbubuntis nasa 9 na buwan. Hindi ka rin magpapakawala ng isang disciple na alam mo wala pang sapat na kaalaman dahil prematured pa siya. Kaya nga may discipleship na ginagawa sa church. Kasi we have to learn to submit sa vision ng iba. Amen? Pwede mo bang paghayagin agad sa pulpito? O kaya, pwede mo bang paghawakin agad ng isang church? Di ba po? Ang isang bagong mananampalataya pa lang? Amen? We cannot do that. Kasi parang pinapahiya natin. Hindi pwede. Hindi pwede tayong mag-anong ganun agad. Di ba? Dahil lahat ng mga pinili ng Panginoong Diyos, pinroseso ng Diyos. Amen? In-empower ng Panginoong Diyos. At even sila po, hinasa sila sa proseso ng mga experience na kanilang nakakaharap o pinatagpo sa kanila ng Panginoon Diyos para alam nila ipakiramdam. Discernment means you recognize season of training, not just season of elevation. Hindi lang yung pag-angat mo. Dapat alam mo rin this is time ng training ko. Hinahasa ako ng leader ko dito, kailangan mapagkatiwalaan ako dito kasi ito part ng training ko. Hindi muna ako kailangan pumunta doon o lumabas dito o magtaas agad ng entitlement kasi we have to be trained. Yung mga sundalo, amen, naiintindihan nila yung training. Yung mga pulis, naiintindihan nila yung training. Pero tayo mga mananampalataya, we don't understand training. Kapag dating sa spiritual, masyado tayo nagiging immature. Sila, sa physical world, tinatanggap nila yung training kasi alam nila na magbibigay yon ng karunungan at kaalaman sa kanila to understand more. Pero sa spiritual, we don't want submission. We don't want to be trained. Kasi parang some of us, feeling natin, alam na natin lahat.
But God want us, nililid tayo ng Diyos na we have to understand that everything have season. May season ng kalungkutan, may season ng kasayahan, may kamatayan, may buhay. May season ng walang kapayapaan, may hindi kapayapaan, may kaguluhan. Amen? May season ng pagtatanim, ay may season din ng pag-ani. Walang lahat elevation agad. Walang ganon. Even Jesus Christ itself, nag-suffer din. Tapos sino tayo? Sino tayo para hindi dumaan sa training? Sino tayo para mag-complain sa sarili nating buhay? Sino tayo? Nasaan yung discernment natin to see? Na kung nagdaan sa pagsubok yung ating Diyos na buhay, sino tayo para mag-complain o mag-demand muna sa Kanya o parang gumagawa tayo ng agreement bago tayo sumunod sa Diyos? Discernment means you stay until the assignment is complete. Nananatili ka hanggang yung assignment na kumpleto na, hindi yung pinipisa mo na agad. Yung itlog, wala ka pa ngang nasisimulan. Hindi ba pwedeng sumunod muna tayo bago tayo sumuway sa Diyos? Manatili muna tayo sa vision ng iba. Hindi yung tinitingnan natin sarili natin, yung problema natin, yung sitwasyon natin bago tayo sumunod sa iba para tayo nakikipag-agreement. And that's not loyalty sa Diyos. Amen? You have to stay until the assignment is complete. Hindi yung hindi pa nagsisimula. Problema agad yung sinasubmit natin. Imbis na manatili muna tayo sa proseso ng training. Last po, number 6. Serve with integrity when no one is watching. Serve with integrity when no one is watching. What you do, anong ginagawa natin kapag walang nanonood? Kaya ba natin i-determine kung ano yung nire-release ng heaven? Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin? Habang nanonood tayo. Habang pinapanood tayo ng Diyos. Because God is watching us how to serve privately. Tinitingnan tayo ng Diyos kung paano tayo nagsaserve privately. Kung paano tayo nagiging tapat sa leader natin privately. Kung paano tayo mapagkakatiwalaan bago niya tayo ilagay publicly. Yung silent room mo, paano ka nagdadasal? Paano ka nagsiserve sa Diyos? Paano ka nagsasubmit? Luke 16:10, sabi po dito. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, sobrang totoo yung sinasabi ng Panginoong Diyos dito. Na kung hindi po tayo mapagkakatiwalaan sa maliit, huwag na tayong umasa sa malaki. Diba? Kasi baka mapahiya lang natin yung Panginoon kasi maliit na bagay nga po hindi tayo mapagkatiwalaan, diba? Napakahalaga po ng malalim na understand natin sa vision ng Panginoon. Kung bakit po niya to sinabi sa kanyang banal na salita. Kasi ito ang katotohanan. Yes, masakit. Masakit pong pakinggan, pero it is the truth na magpapahayag sa atin ng katotohanan. Integrity means you show up when it's hard. Kahit na nahihirapan ka, mag-show up ka pa rin sa leader mo, mag-show up ka pa rin sa pastor mo kahit nahihirapan ka. Integrity means you honor your leader even when you're offended. Andun pa rin yung pag-honor mo kahit na-offend ka sa salita. Kasi you have to ask. Sometimes, kapag na-offend tayo, akala natin sometimes yung correction sa atin is offension. Amen? Hindi natin, gusto niya na maging maayos tayo kasi darating ang panahon, hindi naman natin laging kasama yung leader natin katulad ni Joshua nung namatay si Moises. Katulad ni Timothy nung nawala na rin si Paul. Amen? Katulad ng mga disciple nung wala na si Jesus. Maraming mga salita si God na masakit para sa kanila, pero inuunawa nila kasi alam nila na part yun ng training nila. Integrity means you do the right things even when it costs you. Ginagawa mo yung tama kahit pa mag-cost ito. Ng sacrifice ng buhay mo, pwedeng, 'di ba, sa pamilya mo, pwedeng sa kaibigan mo. Kasi when you want anointing,
Kapag kailangan nating mag-serve sa Diyos, it will cost everything. Hanggat hindi natin mabibigay ang everything sa Diyos, hindi tayo makakapaglingkod ng buong-buo sa Diyos. Kaya nga tinatawag yung surrendered life sa God. Amen? Kasi it will cost you everything. Kahit pera mo, kahit oras mo, kahit panahon mo, it will cost everything. Buong buhay ni Jesus nilaan niya hanggang mamatay, sabi nga sa salita ng Diyos. Fully surrender siya hanggang kamatayan. Mula pagkamata hanggang kamatayan. Even Jesus Christ, nag-antay ng tamang timing. Nung siya ay 30 years old, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Amen? So mga kapatid, napakahalaga po to serve faithfully. When we serving another vision, kapag nagsuserve po tayo sa another vision, mga kapatid, hindi ito dahil gusto mo lang tulungan yung isang tao. Amen? Hindi lang dahil may utang na loob ka. When you're serving another vision, you are helping God's agenda. Yung agenda ni God. Ang ginagawa mo, hindi agenda ng tao. Pag sinabing serving in the way how God matured your heart, andun yung maturity mo. Pag sinabing nagsaserve ka in a way na yung heart mo, amen, andun yung maturity kasi naunawaan mo yung agenda ni God sa pamamagitan ng tao na yun. Nasi-shape yung character mo, nape-prepare ka for your own divine assignment. Bawat isa sa atin may divine assignment tayo, may divine calling tayo, may divine direction ng Diyos sa atin. Divine destination para sa bawat isa sa atin. When you serve loyalty, excellence, and alignment, God Himself will lift you. Itataas ka ng Diyos. Hindi mo kailangan i-announce yung sarili mo because He will do it. Siya mismo ang magpaparangal sa'yo. Siya mismo ang gagawa nun para sa'yo. Kaya sabi po sa 1 Peter 5:6, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He will exalt you in due time. Sabi po sa Tagalog, dito po ako magtatapos. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ano man po ang sakripisyo na gawin natin para sa Panginoon, God will reward you. Hindi mawawalang kabuluhan ang pagsiserve mo sa leader mo. Kasi whether mabuti at masama, may matututunan ka dahil all things work for good sa Panginoon. Amen? Kaya matuto po tayong magkaroon ng puso na marunong mag-submit. Magkaroon tayo ng puso na marunong mag-honor. Magkaroon po tayo ng puso, 'di ba? Na marunong pong gumalang at magpakumbaba. Amen? Hayaan niyo pong manalangin tayo. Hallelujah. Father, patuloy ko pong itinataas ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat mga tao, Panginoon, at mga kapatid ko na patuloy na nagsasakripisyo sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa para lang makasunod sa iyo. Yung, Lord, na habang kami po ay sumusunod, hallelujah, yung faithfulness mo, Panginoon, sa hidden place, ang patuloy naming nararanasan, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami na maghintay patiently, Panginoon, sa bawat araw na binibigay at nireregalo mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. Marami pong salamat, O Diyos, na nararanasan namin ang presensya mo at ang kalakasan na sinusustain mo sa bawat isa sa amin. Mga pangako mo na matutunan nawa naming magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at lahat ng panahon, O Diyos. Patuloy mo kaming bigyan ng pangunawa at malalim na pangunawa, Panginoon. Sa malalim, Panginoon ko, na vision mo, sa malalim na kadahilanan mo, Panginoon, kung bakit kailangan naming mag-submit, kailangan naming maunawaan ang pagsasubmit sa ibang tao, Panginoon. Sa vision, Panginoon ko, ng mga leader na itinalaga mo sa aming mga buhay, O Diyos.
Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging mabunga ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy kaming manatili, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. At sa mga pangako mo na tunay, Panginoon ko, yung manifestation in due time, Panginoon, na andun yung assurance namin sa pagtitiwala namin, Ama, sa iyo, Panginoon ko, in the mighty name of Jesus. At sa mga tao, sa mga churches, Lord, sa mga taong hindi alam mo sa amin, Lord, my God and my Lord, strengthen our heart. Tulungan mo kami na kumilos kami na hindi nauuna sa'yo, bagkos nagpapaturo sa'yo, Panginoon, at lumalakad kasabay mo. Kung paano ang mga tao, Panginoon, sa Israel ay patuloy, Panginoon ko, na even sa katigasan ng ulo nila, andun pa rin, Panginoon, yung pagmamahal mo, andun yung pangunawa mo, andun yung tenga mo, andun yung mata mo na nakatingin sa kanila. At bawat order nila, binigyan mo, Panginoon, bawat buhay nila, Panginoon, hallelujah, binigyan mo sila ng mga leader na in-order mo para i-lead sila, Panginoon, by the spirit of yourself, Panginoon ko, kung paano ngayon na nagre-remain sa bawat isa sa amin ang yung banal na spirito na lumakad kami ng may humility, na i-resist namin yung desire ng self-glory, na huwag kaming maging premature, Panginoon, bagkus magkaroon kami ng prophetic maturity, Ama, na nagmumula sa iyo. Lord, turuan mo kami na magkaroon kami ng bound servant heart. Yung bound servant na may vision na katulad ng vision mo, not our own. Not our own elevation o sariling papuri namin, Panginoon. Let our heart burn, Panginoon, sa will na meron ka. Na naka-align kami. Panginoon, i-keep mo kami sa proteksyon na nagmumula sa iyo. Na maramdaman din namin yung puso mo kung paano kang nagkakaroon ng mercy sa ibang tao, grace sa ibang tao, lungkot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, give us the new heart, yung a servant heart na handang mag-serve. Yung same heart, na katulad ng same heart mo. Na kapag lumalakad kami sa mundong ito, nandun yung full submission namin kung paano nagkaroon ka ng full submission sa tatay mo. Lord, hayaan mong matagpuan namin, Panginoon, yung obedient joy habang sumusunod sa iyo at hindi sa mga problema na pinagdadaanan namin. Na magkaroon kami ng peace sa proseso at honor sa pagiging servanthood namin. Lord, you are our shepherd na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan, hindi lang po sa pisikal, espiritual, emosyonal, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. Salamat na hindi mo kami pababayaan sa wilderness. Salamat na hindi mo kami pababayaan even sa kasaganahan. Salamat na hindi mo kami pababayaan even sa pagsubok. Because you are a good shepherd. Hayaan mo, Panginoon, na ma-release kami sa assurance ng pangako mo. Na magkaroon kami ng clear vision, Panginoon, at strong faith, Ama, na sa iyo lang namin ipinagkakatiwala, even ang aming buong pamilya. Lord, I declare na ma-finish namin ng maayos at matagumpay ang lahat ng nirelease mo sa mga buhay namin, sa pagtawag mo sa amin, sa pagpili mo sa amin in your time, with your favor and with your power, Panginoon, na maglilid sa amin, O God. Hayaan mong maging ganap, Panginoon, at mapuspos ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Back to you po, Tita Annalisa. God bless po sa bawat isa. Amen. 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 Yan, muli mga kapatid. Napakaganda po, muli